kayo mabalin sa bahagi ko na palagi natin narinig sapagkat kung tutusin yan po ay umaalingaw sa loob ng Panginoon ng Kasulatan. Sapagkat ang tao ay maraming dahilan ng kanyang pagkabansa. Pag-aalinlangan, takot, at pangamba na hinaharap ang tao. Kasama na dyan ang pagdating ng kamatayan na atin ngayon ipinagdala sa atin para kay Marisa na nawa ay higit natin na may pagdasal sa harapan ng may kapal. Hindi lang para sa kanya, ngunit din naman para sa kanyang mga naulila. At isang bahagi ko, kung makikita ko natin, ay pinamamalig ng Jesus natin, mabawasan yung ating pagkabalisa. Hindi naman sinasabi ng Jesus na hindi na tayo daranas sa pagkabalisa. Bahagi ng ating pagkatao na tayo ay nababahala. Pero kung sana ay marami ang mayroong sakit. Minsan yung iba, makikita mo bakit sumasakit ang ulo. Bakit sumasakot ang tiyan. Kapag nagpatingin sa doktor, kasi kapag nagpatingin ka sa doktor, masabihin sa ilalim, ikaw ay handle mo na tinatawag na clinical check-up. I-test yung dugo mo o di kaya ay i-scan ka. E kung minsan yung iba, dumarating, wala namang problema. Yung bakit masakit ang ulo? Masakit ang tiyan. Isang dahilan ay puno ng pagkabalisa. Kaya panyaya na pinayang ni Jesus natin, kung tutusin mo, anong sabi niya? Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa amin. Yung pananampalataya natin ay isang pananampalataya na kung tutusin, ay nagbibigay sa atin ng pagpakalma. Kasi yun yung biyaya na huwag natin kalimutan. Hindi yung sapagkat kung tawagin natin ay yung tinatawag natin epekto lamang ay mababaw. Ngunit isang bahagi yung ibibigay na natin pananampalataya at tinuturuan tayo ng ating pananampalataya na yung ating pananalig sa Diyos ay magtulog sa ating kapanatagan ng kalooban. Kaya kung yung mapapansin sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa, sinabi yun kapag tayo pagkatapos sa magdasal tayo ng Ama namin, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Hindi sinabi magbigayan kayo ng pagkabalisa. Kasi kung kayo nababalisa, ang kapayapaan niya. Pero yun ang bahagi nyo. Sabi nga natin, embedded, nakaugat sa ating pananampalataya na nagbibigay ng kapanatagan para sa atin. Hindi ko, sabi nga natin, superficial, hindi baril. Hindi mo parang dinapal-tapal lang. Ngunit nais ng Diyos natin, tayo ay tunay na gabayan upang harapin natin ang mga hamon ng daigdig na ito. Kasama na yung pagdating
kailangan natin na maging bahagi ng ating pananaw. Yung pagdating ng kamatayan, kaya nga yung ating simbolo ay simbolo ng krus. Yan ay simbolo ng kamatayan na ang buhay namin sa tiglig na ito ay may hangganan. Maaaring sa iba, mas mahaba. Maaaring sa iba, mas maiksi. Kanina ko ay inilintin ako. 89 years old. Mahaba. Ito, sa ating kapatid, ay 59 years old. Bahagi iba-iba po yung panahon na hindi nagkakaroon sa atin ng Diyos. Pero ang malagay sana maharap natin ng may kapanatagan ng kalooban at nainianda sa atin ng Diyos natin na gamit natin ng maayos yung panahon na ibinigay sa atin ng buong may kapal. Kaya ano yung higit natin makita? Sana po yung palagi yung puso puno ng pagpapasalamat sa mga biyaya pinagkakaroon ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na ang biyaya ng buhay na ibinigay sa atin ng buong kapal. Huwag natin kalimutan. Hindi lang kapag panahon ng ating birthday, bahagi yun kasi kung panahon lang natin ng birthday, ay talagang magigilang lang natin. Pero kung araw-araw tayo magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaroon ng Diyos, ay sana po ay nasa ating lahi sa pagkakataon na inilalapit natin sa daigdig na ito. At yun ay isang napakahalagang pagkakataon kasi yung iba pang mga biyaya ay nakakatid natin. Yung biyaya ng buhay na ganap at masaya-siya, yung buhay na walang hanggan, at ano pang mga biyaya na pwede natin pakinabangan sa loob ng panahon ng buhay natin sa daigdig na ito, ay gawa na kami, binigyan tayo ng buhay. Pero sana yun po ang makita ko natin. Kaya siguro yung tao, palaging nababatawa. Kasi kulang sa pagpapasalamat. Anong kalimitan sumusobra? Ay, wala nang ginawa kundi magreklamo. Kaya yung mga tao reklamador sa buhay, hindi masaya yung buhay nila sa daigdig na ito. At hindi yun ang buhay na nais ng Diyos para sa atin habang nabubuhay sa tayo sa mundong ginagalawan natin. Huwag natin kalimutan na ating pananampalataya ay hindi lamang pananampalataya na hindi natin pakinabangan pagkatapos ng kamatayan. Hindi lang doon sa langit. Ngunit huwag natin kalimutan na yung pananampalataya na pinagkaloob ng Diyos ay nais tayong gabayan habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito. Kaya sana ang buhay natin ay mapuno ng pagpapasalamat, hindi puno ng reklamo. At alam niyo, ang taong puno ng pagpapasalamat ay, sabi nga natin, ay siguradong liligaya sa daigdig dito. Ibig sabihin, ano yung babaguhin natin? Yung pagtingin. Kasi yung pananampalataya natin sa pamagitan ng Yesus ay isang pamamaraan ng buhay. Kasi parang ganito yan. May isang baso ka. Nilagyan mo ng tubig, kalahati. Pwede nga pagtingin mo yan eh. Kulang ng kalahati yung tubig. Pwede din naman ang pagtingin mo yan eh. Aba, may tubig ako. Kalahating baso. No? So yung tao na nagpapasalamat, bakit? Bakit nagpapasalamat?
nakita niya kasi may kalahating tubig. Bakit yung tao ay nagre-reklamo, puno ng reklamo? Kasi nakita niya ulit, yung bahagi ng baso na walang tubig. No? So, magkaiba ng pagtingin, magkaiba ng epekto. Yung pananampalataya natin, ang isang pananampalataya na tinuturuan tayo natin, ang magmahalaga pa, kahit pa paano may tubig. No? At ginawa yung pananampalataya, bakit? Kasi nais ng Diyos na ang buhay natin sa daigdig na ito ay isang buhay natin na nawa ay mapuno ng pagpapala. Paano mapupuno? Na hindi mo nakikita kahit kalahati. How much more yung kabuuan? No? Kaya bahagi yun ang kahalagaan ng sinabi ng Jesus. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Sabagat maraming silid sa bahay ng aming amang nasa akin. At naman, ito ay napakinabangan ni Marisa. At nawa tayo rin na nagdarasal ay makita natin